Kung di mo madalas maraming magkamali nito, sasabihin mali agad itong mga kakirig, no? Kasi kung makikita nila isang push button lang, or sasabihin agad nila na hindi gagana itong control circuit na to kasi nga press natin uli. So makikita nyo is nakaway yung motor natin. So 10 seconds. So after 10 seconds, so magdi-delta yan mga kakirig. So makikita nyo, nag-close din ditong Y natin. So ayan, pagka-delta, so naka-delta na yung motor natin mga kakirig. So nag-close yung delta natin na magnetic contactor. Mga kakirig, welcome to my channel mga kakirig. So for today's video mga kakirig is part 2 ito kung paano magbasa ng ladder diagram mga kakirig, no? Or any diagram ng motor control mga kakirig. So i-share ko ngayon yung style ko kung paano ako magbasa or paano ko intindihin yung schematic diagram kung anong meron mga kakirig sa isang equipment mga kakirig. So basically so ang i-share ko is ladder diagram mga kakirig, kung paano basahin or intindihin ng isang ladder diagram mga kakirig. So intro muna tayo. So ngayon mga kakirig, may hinanda ako na dinrawing na ladder diagram mga kakirig, no? So ito yung hinanda ko mga kakirig, no? So sulat kamay ko lang to mga kakirig. So ito yun. So makikita niyo. So kaya again mga kakirig, no? So kaya tinawag na ladder diagram mga kakirig ang style na to is kasi yung estilo niya sa pagka-arrange is parang hagdan mga kakirig, no? Yung hagdan, kung ang hagdan kasi ganito yan mga kakirig, no? So ganyan. So kaya nga tinawag siya ladder diagram mga kakirig, no? So ang gagawin ko ngayon is itong diagram na to. So try natin basahin itong mga kakirig, no? Pero usually mga kakirig, sa standard mga kakirig, kapag nagbabasa tayo or may makita tayong diagram mga kakirig, so una nating gagawin talaga mga kakirig, lalo na kapag nag-troubleshoot, no, sa mga equipment or sa mga motor control na controller is hindi po talaga yan mawawala yung mga legend mga kakirig, no? So ang legend mga kakirig, so ito yung mga nag-i-explain kung ano meron sa diagram kagaya nito mga kakirig, no? So kung di pa tayo masyadong familiar sa mga symbol, so, yeah, lalo na pag US, no? So itong R1, MC1, TR. So kapag ganyan, di pa tayo kunwari familiar sa mga symbol, is hanapin natin yung legend kasi madalas mga kakirig may legend talaga yung nakalagay sa bawat diagram, no? So kunwari itong PBS, so itong PBS natin sa taas is push button switch normally open. So R1 is relay, MC1 to MC3. So makikita natin MC1, MC2, MC3 is mga magnetic contactors numbering natin yan. So may ibig sabihin may tatlong magnetic contactors mga kakirig at isang relay sa circuit na ito. So next is the TR or the time relay or the on delay timer. So ito yung coil niya. So bali mga coil po itong mga bilog mga kakirig, no? Sa US standard, yung mga coil natin is nakabilog na guhit mga kakirig, no? So ito minsan may ganito makikita natin sa isang legend na symbol, normally open. So ito naman normally close. So ito naman is normally close ng timer in OTC. So ibig sabihin normally open, normal in CTO ito mga kirig, no? In CTO, normally close, time to open. So yan mga kirig, na mali ako. So in CTO yan mga kirig, normally close, time to open. So PL, also pilot light. So ito makita natin pilot light. So TOR, thermal overload relay. So ito yan, no? So yan yung una nating hahanapin sa isang circuit or ladder diagram. So kunwari kung walang legends mga kakirig, so dito natin masusukat o malalaman yung gaano kalikot yung utak natin mga kakirig, no? So
Sa inyong obserbasyon, kung makikita nyo dito, so sa akin, isi-share ko kapag ganito kunwari, walang mga legends. So, ang una kong ginagawa mga kirig is tinitingnan ko kung anong mga device or components ang meron. So, gaya nito R1, no? So, ito is understood ko na R1 na itong bilog is coil niya. So, next na gagawin ko mga kirig is hanapin ko yung mga auxiliary contacts niya kung saan nakalagay. So, ayan, para sa positioning niya, kung anong magiging function niya in times na mag-energize at mag-de-energize yung R1 natin. So, nakikita ko may R1 dito, open, dito rin sa line po niya na side, close, no? So, yan lang yung nakikita ko. So, yan yung style ko kay MC1. So, hanapin ko yung auxiliary contacts niya ni MC1. So, ito meron open dito. Tsaka dito, MC1 din, normally close. So, pati dito mga kirig, may isa dito, MC1 for pilot light, no? So, may nakalagay din dito na Y. So, sa TR next, so, ibig sabihin, on delay timer. So, timer. So, mayroong isang timer dito na naka-interlock kay MC1 mga kakirig, no? So, yan lang nakikita nating auxiliary contacts for timer natin. So, next is MC2. So, hahanapin ko yung MC2 na auxiliary contact. So, mayroon dito, no? Nakaparallel sa kay push button. So, makikita natin yan. Malalaman natin yan kung bakit ganito yung setup dito mga kirig. So, MC2 din dito for stop. So, MC2 din. So, nakalagay for run. So, mga pilot light pala ito mga kirig. So, next is MC3 mga kirig. So, si MC3. So, nandito may close, may open na naka-interlock kay R1. May MC3 din naka-interlock dito kay MC1 at saka kay timer, no? So, saka may MC3 din dito sa pilot light na delta. So, kung napapansin nyo, ang pilot light natin may stop, run, Y at saka delta. So, ibig sabihin mga kirig, Y delta pala itong controller na to or circuit na to mga kirig. Pero, kung na-observe nyo mga kirig, isang push button lang dito mga kirig, no? No, open. So, kung di mo madalas, maraming magkamali nito, sasabihin mali agad itong mga kakirig, no? Kasi kung makikita nila isang push button run, or sasabihin agad nila na hindi gagana itong control circuit na to kasi nga yung nasanay sila sa mga itinuturo sa or hindi yung mga madalas na nakikita nila or yung typical talaga na ginagamit natin na control circuit. So kaya minsan yung may ibang mga masters natin na gumagawa sila ng kanilang design, iniiba nila, tinitingnan nila kung sino yung marunong talaga magbasa ng diagram. So ngayon, explain ko ngayon no, itong mga kirig kung bakit naging Y delta itong mga kirig, no? So based sa pilot light natin. So sa aking style mga kirig, so ganito yan, no? So ang una kong tinitingnan, yun nga, so yung mga positioning ng auxiliary contacts at mga coil ng components natin. So nakita na natin yun, yung mga positioning nila. So ang gagawin ko na lang is i-try ko pagganahin ito sa utak ko mga kirig, or simulate ko sa utak ko. So ang una kong titingnan talaga, kung kunwari line 2, pag napasukan ng kuryenteng line 2, so okay kasi close to. So close. So line 2 is present, no? Pagka-on natin sa breaker, line 2 is present sa lahat ng components natin. So hindi pa yan gagana sila kasi hindi pa kumpleto yung line 1 natin. So next is titingnan natin yung line 1 mga kakirig, no? So kunwari papasok na yung kuryente. So pagdating dito, hindi hanggang dito lang yung kuryente mga kakirig kasi open tong push button natin mga kakirig, no? So hindi pa natin to gagalawin. So hanggang dito lang yung kuryente, no? So pagdating din dito, so hanggang dito lang kasi open pa si MC2, no? Kasi ang coil ni MC2 is nandito, which is naka-interlock sa push button natin, no? So walang kuryente dito kasi open dito. So hindi ito magko-close, still open pa rin to. So dito si MC2 pa rin normally close, so papasok. So complete yung line 1 at line 2 ni stop na pilot indicator. So ibig sabihin iilaw to si stop mga kakirig, no? So pagka on ng breaker, iilaw si stop. So next mga kakirig dito, hindi pa rin kasi open niya yung MC2 natin. So MC2 is nandito. So naka-interlock kay push button. So MC1 open din to, hindi hanggang dito lang yung kuryente. So MC1 is nandito rin, naka-interlock kay push button. So pati na kay MC3 open din to, no? Kasi nandito si MC3 open naka-interlock sila sa push button natin. So ibig sabihin, pagka-on ko ng breaker, ang iilaw lang ay si stop na pilot light, no? So next kung gagawin mga kakirig is gagalawin ko na tong push button natin kasi ito lang yung pwedeng magalaw natin manually. So ang style ko is
Pagka-press ko kay titingnan ko muna dito sa loob, no, kung anong merong kung sino yung posible na unang ma-energize mga kakirig, no. So pag tingin ko dito, so dito kay unahin natin sa taas. So kunwari dito, so open, so hindi ma-energize R1 kasi open to. So dito naman si MC1, so makumpleto yung circuit ni MC1, so maaring mag-energize si MC1 dito mga kakirig, no. So ang hanapin ko naman dito is yung mga auxiliary contacts, no, kasi siya yung mag-energize dito at saka si timer, so kumpleto yung supply nila sa coil nila. So timer ito, MC1 is ito, saka dito mga kakirig. So ang mangyayari pala ngayon dito mga kakirig, pagka press ko kay push button energize si MC1, so yung mga auxiliary contacts ni MC1 na ito open at saka close at saka dito open, no? So gagalaw din yan. So pagka press muna tayo, hindi ko muna i-release mga kakirig. So kunwari naka-press pa yan, so mag-energize si MC1, close, open, no? Mabilis po yan mga kakirig, ha? Pagka-energize, close, open, close. So mangyayari ito, close to, iilaw si Y yung na pilot light. So ibig sabihin pala, itong MC1 natin is Y contactor mga kakirig, no? Or star contactor. So ito pala siya si Y. So Y, so close, pagka-close nito, open, so hindi ma-energize si MC3 mga kakirig kasi open si MC1 kasi naka-energize siya. So pagka-close niya, ma-energize yung MC2 natin, no? So mabilis po yan mga kakirig, no? So pagka-energize ni MC2, so ang mga positioning tingnan ng contacts is nandito at ito at ito. So pag-energize ni MC2, close, open, so mangyayari kay pilot light stop is mamamatay kasi mag-open to. So MC2 close, so iilaw yung run. So ibig sabihin para mga kakirig, si MC2 is the main contactor natin dito mga kakirig, no? So yan, main siya. So ayan, no? Close. So kung makikita natin, dito na dadalo yung kurente natin mga kakirig, no? So silbi, si MC2 is a latching para mga kakirig. Si MC1 din is a latching din, no? So pagka-release ko niyan so ang kurente yung mga kakirig is nandito dumaan, no? Dito mga kakirig. So ang mangyayari ngayon yan mga kakirig, pagka-release ko ni push button, hindi mamamatay si Y at saka si main, no? Kasi dito yan dadaan, kasi magku-close ito si MC2, dito yan dadaan yung kurente mga kakirig. So supplyan siya, si MC3 hindi yan masupplyan kasi open ito si MC2 as MC1. Kasi naka-energize yan. So close. So dito na dadaan yung kurente mga kakirig, no? Kahit naka-open pa yung push button natin, hindi baliwala na yan, no? Kasi dito na dadaan yung kurente. So energize, de-energize, no? So si timer is mag-continue yan ng mag-count. So kunwari nakaset siya ng 10 seconds, kunwari lang yan makakirig, 10 seconds, kung alam na natin yung timer na gagalaw lang yung contacts niya kapag na-reach na yung time set niya makakirig. Kung kunwari 10 seconds, so hindi pa umabot ng 10 seconds, so mangyayari ganito makakirig. Dito dadaan yung kurente, no? So open, so hindi yan ma-energize. Close, energize, no? Close, so energize si Y. So ang naka-energize dito makakirig, si Y na magnetic contactor, si timer nag-count, at saka si main. So ang iilaw dito mga kakirig, si run at saka si Y pilot light mga kakirig, no? Kasi sila lang yung na-energize mga kakirig. So close to sila, no? So after 10 seconds mga kakirig, ito naman yung babantayan natin, si timer. So tingnan natin yung asan yung auxiliary contacts ni timer. So ang auxiliary contacts ni timer is nandito, no? So dito si MCY or si MC1, si Y natin na contactor is naka-interlock kay timer natin. So ibig sabihin mga kakirig, pag abot ng 10 seconds mga kakirig, gagalaw ito, mag-open ito mga kakirig, no? So pagka-open ito mga kakirig, mamatay si Y na magnetic contactors, no? Kasi open siya. So ang mangyayari sa auxiliary contacts naman ni Y or si MC1 is gagalaw din yun. So ito nag-close to kanina kasi naka-energize, mag-open na to, no? So pagka-open ito mga kakirig, makat yung supply nila, which is dito dumaan kay MC1 yung supply nila from MC2, no? So dito mga kakirig, no? So pagkamatay ni Y, so open to, so wala na silang supply mga kakirig kasi open din ito si push button mga kakirig, hindi natin siya ginalaw unless kung naka-steady siya, hindi siya mag-flicker lang to, no? Mag-flicker lang to pagkaabot ng 10 seconds kasi may supply siya. Pero dito is naka-open na yung na-release na natin yung push button, so dito na lang yung dumaan yung kurente. So tapos papatayin pa siya ni timer. So ang mangyayari, mamatay si Y, mag-open, so mamatay din si timer, no? So ibig sabihin mga kakirig, wala na tong kurente dito sa taas. So ang pagkapatay ni MC1 mga kakirig o ni Y, so mag-open, mag-close, so mag-energize si MC3.
So si MC3 is nandito, naka-delta. Ang pilot light niya indicator is delta. So ibig sabihin mga kakirig is delta ito na contactor. So pagkamatay ni Y mga kakirig, open, close. So masupplyan si delta magnetic contactor. So iilaw siya, tapos mamatay yung Y. So ang ibig sabihin mga kakirig, ang naka-energize dito ngayon is ang main at saka delta. Dito na sila dumaan sa latching ng holding contact ng main natin or MC2. So dito yan mga kakirig, no? So dito na. So naka delta. So after, ibig sabihin mga kakirig, after 10 seconds is nag-change into delta na position ang itong ang circuit natin mga kakirig. So, patay na ito mga kakirig, no? So ngayon, ang kuryente dito is dito dumaan kay MC2, no? So kung kailan ba gagana si R1 mga kakirig? So dito na maglalaro si R1. Dito na papasok si R1 mga kakirig, no? So sa pagka-energize ni delta mga kakirig, so tingnan niyo yung positioning ng auxiliary contacts niya. So dito may close, may open, saka dito. So dahil na-energize na si delta kasi namatay si Y, pinatay ni timer, so nag-close na to. So si delta na yung mag-energize. So pag-energize ni delta, open, so hindi na talaga ito masusupplyan si Y. So safe yung motor natin na circuit. So mag-close din ito pero hindi mag-energize si R1 kasi wala nga yung supply kasi open ito at saka open to. So standby si R1 dito mga kirig kasi naka-close na to si MC3 natin kasi naka-energize ni siya. So ngayon, pagka press natin kay push button mga kakirig, dyan na masusupplyan si R1 mga kakirig, no, via MC3 or delta mga kakirig. So hindi ma-energize si Y at saka si timer kasi naka-open to mga kakirig, no? So naka-interlock lang dito. Si delta is nag-energize na. Kapag nag-energize na si delta, mag-open to. So hindi masupplyan yung Y at saka timer natin dito. So pagka-close ko kay push button, pagka-press ko, papasok yung kuryente dito, no? So ma-energize si R1. Kung titingnan natin yung positioning ng mga auxiliary contacts ng R1 natin dito is nandito open at sa nandito close. So mangyayari yan, mabilis na mga kakirig, no? Pagka-press pack, energize, close, open. So hold muna natin mga kakirig yung push button. So ibig sabihin dito dumaan yung kuryente natin. So naka-latch, parang latching siya dito. Ginalagyan ko siya ng latching mga kakirig na R1 sa kanya is para hindi siya walang rushing contacts mga kakirig, no? Kasi si MC3, kasi si R1, silang lahat is naka-interlock ni R1. Kung makikita nyo mga kakirig, yung line 2 nila is dinaan ko kay line 1. Dumaan sila lahat kay line 1. So kaya nga, pagka-press ko hold mga kakirig, pag-energize nito, dito dadaan yung kuryente mga kakirig, no? Kahit ilong press natin yan, mamamatay itong lahat sa baba kasi naka-interlock sila kay R1 mga kakirig. So yan yung silbi si R1 dito mga kakirig, siya yung taga-stop mga kakirig ng operation mga kakirig, no? So pagka-release ko, so reset sila lahat. So balik na naman sa first na proseso na una ma-energize, tapos si MC2, tapos change over 10 seconds delta mga kakirig. So ibig sabihin sa diagram nito mga kakirig, no? So ito pala ay isang Y delta na control circuit using one push button switch only mga kakirig, no? So actually mga kakirig, na-post ko na itong actual ito mga kakirig, no? So yung diagram is na-post ko rin doon. So tinry ko lang na i-explain yung takbo ng control circuit na to mga kakirig, no? Manually. So kung mahina kayo sa imahinasyon mga kakirig, minsan sasabihin natin talaga mali, no? So may-enhance natin yan yung imagination natin mga kakirig kapag palagi tayong nagbabasa or nagtatry or gumawa ng mga ganito mga kakirig, no? Hindi yung palagi nating sinusubo lang yung iba kasi is nagme-memorize na lang ng posisyon ng diagram mga kakirig, no? Kaya kung minsan kapag iniba ang design, sasabihin agad na mali or hindi gagana yung control circuit mga kakirig. So actually mga kakirig, ginawa ko lang ito is pampaano lang to mga kakirig, no? Pampahasa sa ating isipan, no? So bali sa actual mga kakirig, yung ginagamit talaga natin na controller is yung mga typical na design, no? So sinishare ko lang ito mga kakirig para pampahasa lang ng isipan. So minsan mga kakirig, sa isang diagram mga kakirig, kapag ang gumawa ng diagram is yung mga expert na mga kakirig, minsan nilalagyan nila yan ng tagging or prefix, yung ano mo tama yun, prefix label ba tama yun, no?
yung tawag nun, yung ibig sabihin kung anong magiging function ng bawat component. So gaya ng R1 o relay, so minsan nilalagay ito yung definition niya kung anong maging function niya sa circuit. So dito is makita natin kapag mas maganda na talaga mga kapag may ganito or prefix label yung mga components natin sa Legion mga carry no, sa control circuit, kasi madali natin makikita yung anong maging function ng component na to, lalo na sa pag troubleshoot. So gaya nito, R1 is stopping relay, so dito makikita natin agad sa function ni relay nga dito mga kakirig no. So ibig sabihin si relay dito is stopping mode siya mga kakirig no. So siya yung kumbaga siya yung taga-stop sa operation. So dito rin ibang example is MC1 is the Y magnetic conductor, MC2 is the main magnetic conductor, MC3 is the delta magnetic conductor. So kung makikita natin dyan sa legend na ganun, so malalaman din natin agad na ang control circuit na ito pala is Y delta mga kakirig no. So madali lang sana, pero hindi kasi lahat pareha ng pare-pareho ng setup, kasi kaya kung minsan ang nakalagay lang kung minsan ganito lang na legends mga kakirig no. So kaya mahalaga talaga na marunong tayo umintindi ng diagram no, kahit naka-ladder pa yan or naka-European na symbol mga kakirig no, or style. So para makita nyo talaga ang function nito, para makita nyo na tama yung pag-analyze ko mga kakirig, so i-simulate natin siya mga kakirig via simu relay app mga kakirig no. So actually na demo ko na to actual mga kakirig na wiring. So ito na video mga kakirig, so tingnan nyo yan. So ang diagram niyan is ito mga kakirig no. So wala lang yung dyan na demo is wala lang yung overload. Bali ganito pala yan yung overload natin dito. So ganoon rin kapag nag-run na yung motor natin. So kapag nag-trip yung motor, so patay talaga sila lahat mga kakirig no. So kasi naka-interlock din sila sa thermal overload natin or TOR mga kakirig no, or minsan OL or overload lang yung OL lang yung nakalagay dito mga kakirig na tagging mga kakirig. So simulate natin sa simu relay app mga kakirig. Ito na yung setup natin na para i-simulate natin yung diagram ko mga kakirig no. So kung makikita nyo mga kakirig, iba yung style dito kaysa sa dinrawing ko. Yung dinrawing ko is UE standard yun ng mga symbol. So while dito sa simulator, sa simu relay app is European standard sila mga kakirig no. So makikita nyo yung symbol ng open tsaka close, yung mga timer at saka yung mga coil mga kakirig. Dito is K1 is coil, pati yung tagging K1 is R1 no. It's K1, ito yung R1 natin, coil nya. So KM1 is the Y, KT1 is the timer on delay timer, KM2 is the main, KM3 is the delta. So pilot light, stop, hindi ko lang nalagyan ng label mga kakirig no. So pwede yan ma-label. So ang sa so dito mga kakirig, kahit naka-European symbol siya mga kakirig, pero yung style ng diagram niya is naka-ladder mga kakirig no. So niladder ko lang. So usually kapag naka-European tayo is pahalang to mga kakirig no. So hindi ganito. So ang European is paganan mga kakirig no. So ano bang tawag no, pahalang mga kakirig no. Kumbaga slanting mga kakirig ba dito. So kasi nasanay ako sa ladder, so kaya pero nakakaintindi naman din po ako ng European standard mga kakirig. So ngayon simulate na natin. So dito sa timer natin, so set muna natin yung timer natin ng bali 10 seconds na delay mga kakirig para makita natin yung galawan mga kakirig. So i-play na natin. So bali ito yung push button natin mga kakirig no. So momentary push button switch, normally open. So again, so tama yung pagkasabi ko, pagka on ng power supply is ilaw yung pilot light natin na red mga kakirig no. So tama. So hanggang dito lang yung mga kuryente mga kakirig no. So sa line 1, so sa line 2, habang sa line 2 is present lahat no sa bawat coil mga kakirig. So ngayon demo na natin, i-press ko ito si push button. So pagka-press ko nito, agad na gagana si KM1, energize. Ang coil din ng timer natin on delay, supplyan, so magka-count siya. So ang KM1 na
auxiliary contacts na ito is magko-close, ito naman mag-open. So ito is magko-close kaya ilaw si pilot light natin na Y, no? So pagka-close nito mga kirig, ma-energize din si KM2. So pagka-energize ni KM2, yung auxiliary contacts din niya is magko-close, no? Dito rin mag-open, so mamamatay itong red na pilot light. So ito magko-close. Ito ay iilaw mga kirig, nga green for run mga kirig. So nalimutan ko lang talaga maglagay ng label dito mga kirig, no? So yan yung mangyayari kapag press ko ng push button. So try natin. So ayan mga kirig, KM1. So timer is nag-count 6, KM1, KM2 nag-energize, pilot light, no? So pag abot ng 10 seconds, so ayan, kung makikita nyo gumalaw yung timer natin dito na auxiliary contact, namatay si KM1. So pagkamatay ni KM1, mag-open to, no? So walang supply talaga dito sa itaas kasi open to. So pagkamatay ni KM1, magko-close uli yung auxiliary contacts dito kanina, which is nag-open pagka-energize niya. So mag-energize si KM3 natin, which is the delta. So kung makikita nyo rin dito, namatay yung pilot light natin. For Y, umilaw yung delta natin dito kasi nag-energize si KM3. So kung makikita natin din dito, yung KM3 na auxiliary contacts is naka-close. So ready na ma-energize si K1 or R1, si relay, to stop the operation mga kakirig, no? So mag-energize lang yung R1 natin kapag na-press natin itong push button natin. So press natin. So ayan, kung makita nyo, nilong press ko muna para makita nyo talaga na walang rattle ang ang circuit natin. So ayan, no? So patay lahat sila. So pagkabitaw ko nito mga kakirig, so ayan, marireset sila. So press ko naman uli para sa Y mga kakirig. So nag-count 3, 2, 1. So Y to delta. So ayan. So ang control circuit na to mga kakirig is safe to mga kakirig, no? So ibig sabihin hindi magsasalubong yung kuryente nito sa power circuit. Kaya dito natin makikita, so gumawa din ako ng power circuit, no? So makikita nyo, this is magnetic contactor to, the main, the delta KM3, the Y KM1. So ang fuse natin, fuse yung thermal overload natin is nilagay ko muna dito sa itaas para mag-cover lahat yung 6 leads ng motor natin. So this is the motor natin na Y delta. So 6 leads out yan. So makikita nyo, zoom natin, UV, U1, no? So 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito is for ground lang yan mga kirig. So on natin yung breaker mga kirig. So this is, ang Q1 is a breaker triple, no? So ayan. So pagka-press natin uli, so makikita nyo is nakaway yung motor natin. So 10 seconds. So after 10 seconds, so magde-delta yan mga kakirig. So makikita nyo, nag-close din ditong Y natin. So ayan, pagka-delta, so naka-delta na yung motor natin mga kakirig. So nag-close yung delta natin ng magnetic contactor at nag-open naman yung Y natin. So ibig sabihin mga kakirig, walang error sa power circuit natin. So safe yung control circuit natin na ginawa for Y delta mga kirig, no? So hindi magsalubong yung Y at saka delta. So again mga kirig, to stop, so ayan, naka-stop. So again, Y, 10 seconds. So ayan, naka-delta. So stop. So this is Y delta control circuit and power circuit using one push button switch only mga kakirig, no? So demo lang to mga kakirig, pero kung gusto nyo kopyahin for demo purposes or entertainment, so andito po yan. So ayan lang mga kakirig. So sa next natin na video mga kakirig, gagawa pa rin tayo ng mga ganitong mga scenario para mahasa tayo sa pagbabasa ng diagram. So please don't forget to like, share, and subscribe my video mga kakirig, no? So pati na rin sa notification bell para kayo ay maging updated sa bawat video na ina-upload ko. So salamat mga kakirig. Please share.